92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes nating nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. Taas ang kamay! Oh, maliban sa mga nagmamaneho. Tama. Yung nagde-drive siya, taas, ganon. Wala na. Mali, oo. Dapat nakafocus po tayo. Yes. Kapag nagmamaneho po tayo, talaga namang ang mga mata po natin ay dapat nasa kaliwa at kanan. Correct. Sa harap at likuran. Yes. Huwag tayong gumaya sa executive producer natin na si Tinkerber na nagpagawa ng 2 sasakyan sa Banawe. Grabe yun. Shoutout sa mga taga Banawe. Yan, tayo ang background nila dyan. Na naka 92.3 sila. At maraming salamat. Kapag ako din, meron din ako mga kailangan mga pailaw, ganyan. Sa Banawe ako pumupunta talaga, yes. Pero meron akong pinupuntahan doon, yung yung suki ko na talaga, yes. Ay, ano yun? Hindi ko lang mabati kasi pinagbabayad naman niya. Charing! Ay! Sabay ganun. Pasensya na wala kayong premium shoutouts kasi naman hindi nyo malang binigyan ng discount eh. Kung binigyan man lang ako ng sticker, ayan, baka sana nabati ko. Sayang. Ako pa nagbigay ng sticker. Agoy, sayang talaga. Mali. Oo, charing. Ikaw naman, bestie. At syempre naman kasama nyo rin ngayong hapong ito ang Chinita, ang Chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyong lahat, Kim Chur. Sa alas 4, no, may manok. Correct. Mali. Oo. Nagising na. Alam Di ba mo, pagising kasi yung manok talaga, di ba? Pag tumitila ako. Hindi, minsan naman din pampawi ng gutom. Yung crispy. Siyempre. And juicy. Ayan, kapag di sila tumila ako, kawawa naman. No? Totoo. Alam na kung saan pupunta. Tama, diba? Tsaka yung mga natalo sa sabong. Kawawa. Adobo pag uwi, adobo ka yes. sa akin. Oo. Kaya mo yun, no? Kainin mo yung ano mo, alaga mo. Hindi ko kaya yun. Ako din, hindi ko rin kaya kainin yung alaga ko. Ay! Mga ka-vibes ha, kayo napapatawa rin kayo ha. Di ba merong gano'n nung bata tayo, yung may papel na ilalagay mo sa sponge na basa, tapos may number, tapos pagka nakuha mo yung number, kunyari 28, o may pink na sisiw ka. Sa'yo yun. Aalagaan mo yun. Hindi ko kaya na pag lumaki siya after 45 days, kakainin ko siya. Tama, diba? Ganon. Nananalo ka pala sa mga ganon. Yes. Ay. Ang hindi ko na napapanalunan, I'm sure walang ever na nanalo, yung Game Boy. Game Boy. Doon, di ba yung Game Boy, di napapanalunan yun kasi parang patibong pala siya. Para na maubos yung barya ng nanay mo. Oo. Sisiw lang talaga yung ipamimigay. Oo, nakaka-relate yung mga nasa pistahan. Alam ko yun, yung may bubunutin ka, may bubunutin ka din. Ay, Tama wala ba? nasabi na. Charing. Pasensya na. Inaalala ko kasi kung meron kaming ganun. Sayang. Sisiw lang ang alam ko eh. Iba kasi talaga yung mga taga San Beda Alabang eh, no? Wow, grabe naman yun. Walang ganun sa mga school fair nyo. Sa inyo, mga shalshay, mga basketball, yung shoot. Mga pagalingan. Arcade kayo. Alam mo na. Anyways, sa 4:25 ang oras natin mga ka-vibes. At sa background po natin ang awiting Paghilom ng Kalisto. Music. Correct. Last time, nag-guest natin ng P-pop girl group na Kalista. Oo. Dito naman ngayon, Kalisto. At alam mo, based on my friend's chika, nagkwentuhan kami last night sa inuman. Okay, taray. Kaya puyat ako eh. Ayan. Nagkwentuhan kami. Ang Kalisto daw ay the second largest moon after Jupiter. Yun ang sabi nila, oo. Alam mo, maganda yung mga ganyang chismis, no? Yes. Yung may natututunan ka mga trivia. Tama. Tanungin natin, bakit ba Kalisto ang tawag sa kanilang grupo? I-welcome na po natin first and exclusive dito sa Banana Cruise sa 92.3 FM Radio Manila, Kalisto. Hello, Hello po. Ayan. Kamusta naman kayo? Okay lang, smooth naman yung biyahe namin, ma'am. Alam mo, sa sobrang smooth ng biyahe nila, alas 4 ang call time nila, alas 12 pa lang nandito na sila. Kaya ma'am, napaka. Sobrang aga nila. Hindi na professional ang tawag doon. Ano yon? Papalitan tayo sa trabaho natin. Mali. Wala pa tayo, nandito na sila. Nauna pa kayo sa amin. Welcome po sa programa. Ayan. Salamat po. Ayan, pakilala tayo isa-isa. Syempre, ang daming mga fans ninyo ang sigurado akong nag-tune in at inaabangan kayo.
Ako nga pala si Angel Razon, vocalist, and also known as Papa Rudes. Papa Rouge. Ako naman po si Renz, ang lead guitarist ng Kalisto. Ako naman si Paolo Isidro, drummer at pasimuno ng Buong grupo. Ikaw pala ha. Familiar sa akin si Paolo. Uy. Oo, parang familiar. Siguro pag yung nalaman mo totoo kung pa. taga saan sila. Hindi, parang feeling ko kasi parang di ba dati nagkatrabaho ko sa Music Up Late Live, yung Okay. show ni Natuti Karingal, yung mga banda-banda. Hindi ko alam, baka oo. lang siguro, Nakita mo siya. oo. Oo. Matagal na. Tingnan natin mamaya. Oo, malaman. Baka ex ko siya. Charing. I'm Christian Basis. Yan, si Christian. Christian. Tara yung mga pangalan nila, no? Parang pangalan ng mga naging ex ko lahat. Ay, oo nga, no, Christian Basis. Ay, inulit mo pa? Hindi, tapos- Inulit mo ba talaga? Angel. Oo, sandali. Razon. Sandali. Angel tama Razon. Tama na. Ayokong malagay sa dyaryo. Okay. Totoo, gaano nakatagal ang Kalisto? 6 years na po yung Kalisto. Start kami noong 2018. 6 years na kami ngayon. Pero bago pa yung Kalisto na nabuo talaga noong 2018, anong pinagkakaabalan na kayo ba ay nanggaling na rin sa iba-iba pang mga bands or sa music industry talaga? Hindi po, may lang kami, kanya-kanyang hobby. So kami dalawa ni Angel, halos matagal na po kami magkaibigan eh. Parang kapatid ko na po kasi to. As in, Yeah. college? Ay, Mali. Ilang years na kayo magkaibigan? Hindi, nakilala ko siya 2009 pagkatapak ng Cavite. Okay. Tapos, ayun, ako yung nag-pursue ng music that time eh. Tapos, somewhat na-influensyan siya. Tapos, nag-start kami ng 2018 as Rudy Astoria. Tapos, binago namin to Kalisto. Bakit Kalisto? Ano yun? Ano meaning na? Ikaw nga. Yung meaning ng Kalisto is most beautiful siya. So parang nung high school pa ako, naisip ko na yung, kung magbabanda ako, gusto ko Kalisto. Pero yung most beautiful, na-search ko lang recently na yun yung meaning ng Kalisto. Wala talaga siyang meaning. Actually, Kalista. Kalista yung most beautiful. Kalista music. Oo. Tapos, ginawa mo lang siguro yung kasi ginawa mga mo. lalaki Kami. kayo. Kasi mga lalaki Correct. kayo. Totoo. Yung other part. O hindi pero pag sinearch mo talaga, like kunyari, Ngayon. Alexa, Taray, may Tara, Alexa. hindi mo kaya. Kahit wala namang ganun sa cellphone. Oo. Nag-update na. Ayun pag Kalisto, moon ang ibig sabihin Oo, niya. pag- The second largest moon of Jupiter after Ganymede in the solar system. Oh, sabing ganun. Constellation din. Bali yung sa Kalisto po, yung pinaka-meaning na inaano namin is yung Greek mythology po ng Kalisto. Si Ano? sino yun? Si yung babae? Athena. Na pinapahangin siya into bear. So, yun yung parang curse. yun yung curse. Naging constellation. Oo. So, yun po Okay. yung talagang hugot sa Kalisto. Bukod doon sa Muna, maganda. Ang ganda nung kanila, no, pinag-isipan. Di ba ibang mga nag-guest natin, parang wala kami maisip, eto Yun na na lang. yun. Parang Oo. ganon. Oo, yung sa inyo talaga. Parang May history. May history, may constellation, ganyan. Oo, alam ko lang kasi constipation. Tama. Oo. Yes. Ako din eh. Ay, Yun din yung alam ko, kaya partner kita. Diba? Oo. And then, nung nabuo kayo, syempre, may mga struggles, may mga pinagdaanan, hindi agad-agad. Diba? Nag-try ba kayo na magpasa ng mga songs nyo sa mga record labels, sa mga FM radio stations? Kamusta? Ako po, ramdam ko yung struggle kasi ako yung parang tumatayong marketing person sa amin. So, ang dami namin pinagsubmitan, email, back and forth. So, ilan lang yung mga nag-respond. So, sobrang hirap talaga ng pagiging independent artist. Pero, I think, worth it naman pagdating ng oras. So, In God's perfect timing, yes. Oo. Yan. Kayo naman, kung silang dalawa, parang magkapatid na, mag-best friend, ganyan. Kayong Kayo, fans. paano naman kayo nasama as drummer? Magjowa po Guitarist. sila. Guitarist. Talaga? Taray, happy pride! sabi ni Angel, mag-ibenta daw kami ng sabon eh. Tinawagan niya ako. Yun talaga? Magbibenta Totoo ng yan? sabon? Ang kwento talaga niyan, kung bakit napasama si Christian sa amin, tsaka si Pao. Umpisa si Jimboy, nakikita ko si Jimboy nag-studio dati. Parang kulang kami. So, sabi ko, boy, gusto mo ba magbanda? Pangarap mo rin ba? Ang reply niya, pangarap niya rin daw. So, sige, tara, game na, banda na tayo. And then si Pao naman, kasi kulang kami ng drummer, ang unang talaga namin dyan is magbebenta ng sabon. So,
Sabon? Sabon. Seryoso yung sabon talaga. So parang anong nangyari, akala niya scammer pa kami. Okay. Kasi dalawa kami, tinawagan namin siya. So parang kailangan daw video call. So nag-video call kami ni Pao yun. Confirm yun. Magbebenta na rin daw siya ng sabon. Hindi, joke lang. Sabi niya, Nailaban. sabi ko magbabanda na tayo. Sabi ko, sama ka ba magbanda? Sabi niya. Nag-set up pala kami ng practice. Tapos pumayag siya na matan mo na ng practice. Yun Nagtuloy-tuloy na. Kumbaga wala ng audition, practice na agad. Pero si Ganon. Pao, kilala namin talaga na sa eksena kasi before 2019, may banda siya before. Kumbaga nakakasabayan namin siya. Sa mga gigs. Yes. Okay. May iba 'di ba kumukuha lang sila ng parang jammer ba yung tawag doon? Sessionist. Oo, yung kunyari, kayo lang yung dalawa talaga na parte ng grupo tapos kukuha lang sila ng sessionista nila na magda-drum sa kanila. Pero ito, siya ngayon sa inyo na as in solid. Permanent po. Oh, wow. Pero totoo po niyan, Ano? kaya ako talaga naging member nila kasi fan ako ng kanta nila. So parang talagang gusto ko rin maging member nila somehow. So tuloy-tuloy na nung niyaya nila ako magbanda. Sa song inspo ninyo, paano kayo nakakalikha ng mga magagandang awitin? Kasi syempre like si Pao, 'di ba? Parang fan siya ng mga songs ninyo. Saan kayo kumukuha at humuhugot ng inspo? Yung mga hugot song namin is more on based on sa tunay na buhay. Experience. Kung hindi ko man experience, mahilig kasi ako mag-interview ng mga buhay-buhay. Okay, Parang may ka magtanong. Parang minsan na-intriga ako sa kwento. Parang, although, like for example, parang broken-hearted yung topic. Parang ganun. Halos lahat naman parang may pinagdadaanan. Pero minsan kasi parang may binibitawan siya na ibang words na parang yung pain minsan, parang mas maganda yung expression ng word niya doon. Doon ko minsan nakukuha yung mga hugot song, inspirasyon, tapos movie. Ayun. Okay. Kasi yung recent namin na nagawang kanta, yung Ligaya, yun, based on sa palabas na, pwede magbanggit ng Oo naman. yung Hello Love Again ni Katrina at ni Ante. No, kasi Joy ang pangalan niya doon. Kaya ligaya. Oo. Ito naman paghilom ninyo. Experience mo ba ito o pati ng mga kasama mo? Yung kwento ng paghilom niyan, 2019 ko siya, 2018, bago pa mag-publish yung Kalisto talaga. Kumbaga parang may kakilala akong 3. Okay. Parang napagsama-sama ko yung kwento nila. Kumbaga parang may yung kwento diyan is parang partner sila. Parang bumabalik lang yung guy kapag parang maghiwalay sila ngayon. Tapos parang pag tawag dito, marupok kasi yung babae. Okay. So parang yung guy is parang bumabalik-balik lang siya pag parang Ano yung pag-trip niya lang? oo, parang ganon. Okay ba tong guy na to? Parang ganon. Parang, Okay. Tapos siyempre yung babae, parang mahal niya yung guy. Oo, hindi hindi niya niya matiis, matiis. laging binabalikan din. Tapos parang and then, yung isa namang kwento, kasi 3 tao nga yun, pinagsama-sama ko lang. Tapos yung isa namang na part na, tawag dito yung na-interview ko na kaibigan ko na yun is, ang kwento niya, halos same lang din nun. Pero, siya natauhan siya. Nagising siya. Parang, sabi niya, once is enough, twice is too much. Kumbaga, thrice is stupidity. Yun yung nangyari. Kaya parang yung, pag pinakinggan mo yung buong paghilom, yung context ng lyrics is, hindi siya talaga, parang ano siya parang yung mga nakikinig, lagi nila sinasabi, parang ang sakit tong kanta. Parang nang ano ka ba? Inaaway ka ba namin? Parang ganon. Pero ano talaga siya, parang redemption song. Parang pag pinakinggan mo talaga siya na maigi, parang, para sa lahat ng mga nagmo-move on na parang magising ka na sa katotohanan. Kaya may lyrics na parang tama na yung minsan na minahal kita. Mas sanay din yung puso ko na wala ka na. Parang gano'n. Kasi minsan masasabi naman natin na parang tawag dito na minsan nasabi natin parang hindi na kita mahal. Parang hindi naman agad-agad na gano'n. Kumbaga parang nasasanay lang tayo na wala na yung tao sa atin. Na hindi na natin kapiling. Parang habang tumatagal, yun nawawala na yung parang, Yun naman talaga, pagka sa simula, hindi mo kakayanin. Hanap-hanapin mo yung amoy niya, di ba? Yung mga, Kasi nga mahal mo mga eh. memories nyo together. Oo. Tapos kapag siguro, hindi mabilis eh. Minsan, di ba, Di kasi taon. kahit saan ka magpunta, maaalala mo tong Oo, taong to. Kasi totoo. siya lagi mong kasama. Lalo na kunyari, first time yung together Oo, na nagpunta doon, gano'n.
Parang hindi kwento ng kaibigan niya. Parang kwento Parang mo ikaw yan. yun eh, sarili mo yun Ay, eh. hindi. Nako ha. Parang showbiz kami Meron, ha. Kayo, tawag dito, mayroon silang parang, parang contribute doon. Kapitbahay ko yung isa. Kaya pala. Ikaw pala yung kapitbahay na may pagkachismoso ng kaunti. Pero yung pagiging chismoso niya, nagagawa niya into something Yes. very relatable. Correct. Hashtag tag mo yung kapitbahay mo na pagkwentuhan mo, pinagkakitaan ka pa. Bongga yun, di ba? Magaling ka doon. Tama yun, di ba? Why not? Oo, in all fairness naman talaga. Yung sa ligaya naman, because of Hello Love Again, paano naman? Dahil kay Joy o dahil na-feel nyo yung pinaka-pain na na-experience ng character niya doon sa naging eksena nila ni Alden nung nasa abroad na, sa Amerika, di ba? Nung umpisa kasi, yung kwento ng naman ng ligaya, nung umpisa parang hindi ako nanonood ng mga palabas ni Catherine eh. Parang that time, parang yung kakatapos ng pandemic. So parang, pandemic pala. So parang boring syempre, di ba? Parang sa Netflix, napapanood mo na halos lahat ng mga palabas doon. Tapos yung Hello Love Goodbye muna kasi una napanood ko doon eh. So parang tinry ko lang panoorin. So, tapos parang na-realize ko doon na parang ang galing ni Catherine talagang gumanap sa eksena niya. Parang, as ako na sa artist, parang feeling ko ako yung cameraman niya that time. Na Yung talagang pinapanood nakasunod ko. ka sa kanya. Oo. Parang nararamdaman ko yung bawat linya niya na sinasabi doon. Parang ako talaga yung kaharap niya. So parang Nararamdaman mo din si nararamdaman Joy ko. nung time Kumbaga, na yun. Tapos yun, nagawan ko na siya ng chorus part nung sa part 1. And Tapos bago natapos yung ligaya, ayaw ko na kasi magka-parto sana yung yung tawag dito yung Hello Love Goodbye. Kasi para okay na yung bitin na gano'n na lang. Para mas okay siya. And then sabi ko gagawin ko ng part 2 pa katapusin ko yung kanta kapag nagkaroon ng part 2. So nagkaroon nga ng part 2. pinanood mo na. Ayun, parang inabangan ko na siya parang 3 months na nilabas yung trailer. Parang inabangan ko na siya niya. Bumili na agad ako ng ticket. Tapos sinabi ko na sa kanila yung plano. Ano to. Sinama mo sila sa panonood. Hindi nakasama dalawa eh. Si Renz lang nakasama. Daya nyo. Nag-date kami. Ayun na, nagkaalaman Ayun, na. parang doon ko na natapos yung yung buong kwento. Kumbaga parang yung part 1 kasi parang chorus pala at saka bridge pa lang yung natatapos ko doon yung linya na nahihirapang puso ngunit kailangan na lumisan. Yun yung parang time na aalis na si Joy papuntang Canada. Correct. Oo, yun na nga yun. Totoo. At natapos yung kanta. Ang galing, no? Very creative talaga yung mga artist. Diba? Hindi sila pare-parehas ng pinaghuhugutan o pinagkukunan Ng kanta nila. ng mga nagiging likha nila. Meron din gantong kwento. Alam mo ba, nakikwento ko, sabi ko, sana narinig to nung Star Cinema. Diba? At I'm sure pwede nilang mapakinggan to dahil nandito na siya sa 92.3 FM Radio Manila. Nako, iimbitahan na po natin silang lahat na tangkilikin yung mga songs ninyo, social media accounts ninyo, at saan kayo pwedeng mapanood. Go! Take it away! Lawrence. Alright mga ka-vibes, available po ang mga content, mga kanta namin sa aming mga socials. Ang Facebook po namin is facebook.com/KalistoMusicPH. Sa Instagram naman po is Kalisto Music Official. PH din. YouTube din is Kalisto Music PH at sa TikTok Kalisto Music Official. Sa Spotify naman hanapin nyo lang po Kalisto Music PH. Yun. Saan kayo aabangan? May mga upcoming po ba kayo? Sa Sabado po nasa Simon's Place kami. Dito sa QC din. Host ka dun, diba? Mag-host. Bias ako eh. So, mag-host na ako doon at the same time mag-perform kami sa event ng mga friends namin sa Mendira.net. Yan, shoutout kay Tatay Paul. May mga gusto po kayong i-shoutouts? Family nyo. Ang dami nagpapashout. Ayan, fans ninyo. Ayan, Ilista this ko is na kasi your malilimutan time. ko eh. Oo. So, yan nga, shoutout sa mama ko yan. Nandiyan ka ma. Love you yan. Sa papagang, yan, sa mga stream ko, sa Team Valorant, sa pamilya ko, Team Rason, sa asawa ko, tsaka sa mga kapatid ko yan. Kay Edmar, kay Raul, kay Nina, kay Mia, Grace, Kim, Gian, Joshua, Jerry, Richard, yan. Tsaka sa mga hindi pa nabanggit, guys. Love you. Tsaka si Cole, yung new follower namin kanina. Salamat. Taray, may new followers kayo. Gusto ko lang shoutout yung mga parents ko, yung girlfriend ko si Lazel, and TL ko na lagi akong pinapayagan mag-lead para sa music. Yes. So shoutout sa'yo, TL Ronel. Salamat. Very supportive. Working ka pa din ngayon habang nagbabanda? After nito, lipad ako sa Makati, mag-work na. Saan ka? Sa Juan Ayala.
Ang taray. Tapos, shoutout ko rin yung Doom Rockets. Ayun, tropa natin yan. Yeah. Sabi Ang nga. taray. Kaboy. Shoutout sa misis ko. Nakakatuwa sila, no? Shoutout sa misis ko, Oo. shoutout sa family Shout ko. out Shout out! sa mga kabataan dyan. Mga kabataan dyan, ma, anong ulam? Ito na po, first and exclusive. Pagkatapos nating mapakinggan ang paghilom susunod, pakinggan naman natin, lalo na sa mga fan ng pelikulang Hello, Love, Goodbye at Hello, Love Again, ang awiting Ligaya. Hatid sa atin ng Callisto. Callisto. Dito lang syempre sa pinakabagong tunog number 1 ng 92.3 FM Radio Manila, Your favorite music radio, Ka-Vibes. 92.3 92.3 92.3 FM Radio Manila.